Hello guys, good evening in here and good morning to the other part of the world. Guys, update po ulit tayo about sa ating low carb at intermittent fasting. Pero bago po ang lahat, uulitin ko, marami pa akong struggles about sa pag-iwas ng high carbs. Hindi ko, ewan ko guys, pero parang this past few days is may hirapan talaga ako. Yun po talaga ang struggles ko, ang pag-iwas sa high carbs gaya po ng sweets at breads kasi parang yun po ang stress reliever ko. As I can see po guys is medyo may mga tao po tayo na namomotivate. Guys, kung isa man po kayo sa mga tao na yun, tuloy lang po. Ang isipin na lang po natin is yung health goals natin. Bonus na lang po talaga yung magkakaroon ng shape ang ating katawan. Pero ang unang-una pong ginagamot natin kapag nasa low carb at intermittent fasting tayo ay yung mga internals natin. And ako guys, malapit na ako sa goals ko. Kahit na hindi ko kunin yung 90 days intermittent fasting, pero kukunin ko siya para for sure na hindi ko na mababalikan yung mga dirty foods na nakasanayan ko na. Sorry para doon sa isang video ko guys na sinabi kong 5 months or 4 may nagbago na. Yes, may nagbago po pero I mean nagkaroon lang ng as in malaking pagbabago nung 8 months pala ako, 8 months. Kasi sinabayan ko na po ng walking at intermittent fasting. Pero sa first 3 months for talagang sa low carb lang po ako nag-concentrate, hindi sa exercise. Yes guys, marami po akong struggles noong panahon na nag-uumpisa ako sa low carb at intermittent fasting. 8 months po guys bago nakita yung improvement sa katawan ko. Pero sa kasawiang palad, no I mean dahil sa pagkakamali ko, bigla akong bumalik sa pagkain ng high carbs kahit na hindi naman siya umabot ng ilang buwan. And gaya ng sabi ko, nag-try ulit ako na kumain ng rice pero talagang ayaw na ng katawan ko. So sinasabi ko sa inyo guys, kapag naumpisahan nyo na, huwag nyo akong gayahin na uh, binalikan yung mga high carbs. And at least na-control ko guys. And isa pa guys, kapag naumpisahan na po natin, tuloy-tuloy na po. Kailangan po na huwag tayong mawalan ng motivation, kailangan po na huwag tayong bumalik sa mga nakasanayan natin na dirty foods. Mahirap po guys talaga pero gaya nga ng sinasabi ko, unti-unti may iwasan din po natin. Again guys, marami pong paraan ng pagpapapayat. May mga disclaimer po ha, may mga products po dyan na pwede nating gamitin pero hindi po namin pinipilit ang paggamit ng low carb at intermittent fasting. Kasi may kanya-kanya po tayong choice. Ang gusto lang po namin na nasa low carb is i-promote ito na klase ng pag-lose weight kasi at least health natin ang tawag nito, health natin ang inaalagaan natin. And sa mga na-motivate dyan, sa mga nag-umpisa na at mag-uumpisa pa lang, go lang po. Huwag tayong ma-discourage. Huwag nating isipin yung sinasabi ng ibang tao sa atin. Kasi naranasan ko na po yan. Naranasan ko na po yan pero kapag nasanay na po sila sa mga ginagawa natin, may intindihan din po nila. And I'm glad sa mga taong sumubok na at nakuha nila yung gusto nila. Again guys, hindi po ito pag-discourage sa ibang klase ng paraan nyo ng pagpapapayat, kundi isipin na lang po muna natin yung health natin. Bonus na lang po talaga yung pagkakaroon natin ng body shape. And again guys, ay nasa ano na po ako. 1 year, 4 months, I think magpa 5 months na po sa low carb at intermittent fasting. And struggle ko po talaga guys ang pag-iwas ng mga high carbs. Lalo na po at pagod ako, lalo na po at stress ako. Talagang sa chocolates po talaga ako, sa breads. Pero at least kahit papaano hindi na kagaya ng dati na
muntik na akong bumalik sa pagiging high carb eater. So yun lang guys for today's video, update lang po tayo, and I hope guys na may mga mamotivate pa po tayong iba dyan dahil para din po sa health natin ito. Yun lang po guys for today's video. Ingat-ingat po tayong lahat. Thank you so much sa lahat ng support.